Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tahimik na namumuhay ang tribo ni Igbos sa gitna ng lambak. Wala na silang kaagaw sa mga lupain doon, kaya naging kampante sila sa kanilang naging buhay. Dahil namatay sa isang digmaan dulot ng agawan ng teritoryo ang ama ni Igbos, ang Lola Pitang na niya ang kumupkop sa kanya. Naging simple lang ang buhay ni Igbo sa naturang tribo at nakampante sila na wala nang magaganap na kaguluhan sa kanilang tribo. Halika na, Igbos. Samahan mo akong maglabas sa ilog. Sige po, Lola. Sandali lamang at kukuha lang ako ng aking sombrero. Sige, basta bilisan mo at makatanghaliin tayo, ha? Nagmamadaling kinuha ni Igbos ang kanyang sombrero na gawa sa dahon ng pandan at pagkatapos tinulungan na ang kanyang Lola Pitang sa pagbitbit ng batyang gawa sa kahoy. Makaraan lang ang halos 5 minutong paglalakad, nakarating na sila roon. Pumwesto ang dalawa sa mababaw na balon kung saan sila kumukuha ng panglaba. Huwag ka magtampisaw sa ilog, ha? Malakas ang agos dyan. Baka kung ano rin ka kung saan ka pupulutin. Gusto ko po sanang maligo, Lola Kung talagang gusto mo, dito ka sa balon maligo. Mahirap na. Huwag kang pakampante dyan sa malinaw na tubig ng ilog na yan. Sige nga po. Sa balon na nga lang po ako maliligo. Wala nang nagawa ang 7 taong gulang na bata kung hindi ang sumunod sa sinasabi ng kanyang Lola Pitang. Naligo siya sa balon ng mabilisan. At nang matapos na'y agad ding nagbihis. Nung makabihis na si Igbos, tinulungan niya ang kanyang lola sa paglalaba. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalaba nang sa hindi nila inaasahan may nakita silang paparating sa ilog na isang babae. May dala rin itong batya, pero katakatakang sobrang puti ng kanyang abot lupang buhok. Huwag kang gumawa ng ingay, ha? Mukhang hindi normal na tao yung paparating. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Malamang, diwata yan o engkanto. O siya, malapit na siya. Huwag kang maglilikot. Nang tuluyang makalapit ang kakaibang babae sa pampang ng ilog, binati pa niya sina Lola Pitang at Igbos. Ako nga pala si Iraya. Apo mo ba siya? Ay, oo. Ako naman si Pitang at siya naman si Igbos. Magandang araw po. Igbos, tama? Maliwanag ang sinig na bumabalot sa katawan mo. Puting-puti. Kung hindi ako nagkakamali ay isa kang divino o kung hindi man, makapangyarihan ang iyong gabay. Ano ho ba ang inyong ibig sabihin? Hindi siya basta-bastang bata. Malakas ang kutob ko na darating ang panahon at matutuklasan niya ang nakatago niyang kapangyarihan. Huwag dito. Pwede bang mag-usap na lang tayo ng hindi naririnig ng bata? Pumayag si Iraya sa kagustuhan ng matanda. Umalis sila sa tabi ni Igbos at nag-usap patungkol sa sinasabi ng babae. Tangulang ang nagagawa ni Lola Pitang dun sa babae habang nakikinig ito. Nang matapos ang kanilang maikling usapan, nagpasya na silang bumalik sa kanilang paglalaba. Binilisan naman ni Lola Pitang ang paglalaba hanggang sa matapos na nila ito. Iraya, mauna na kami. Tayo na, Igbos. Kailangan natin makawi kagad at nang maisampay itong nilabhan natin. Sige po, Lola Pitang. Tulungan ko na po kayo riyan. Habang pauwi, sinabi ng matanda kay Igbos na hanggat maaari, wag na siyang lumingon sa babaeng huling dumating sa ilog. Nagtanong pa si Igbos kung bakit. Pero nagkibit balikat na lang si Lola Pitang. Mamaya na natin pag-usapan yan, Apo, ha? Matalas ang pandinig ng babaeng yon. Baka kung ano pa ang gawin niya sa atin kapag narinig niya ang sasabihin ko sa iyo. Sige po. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang pag-uwi hanggang sa tuluyan silang makarating sa kanilang bahay. Nang naroroon na sila, isinampay nila ang kanilang mga nilabhan.
Nasa kalagitnaan sila ng kanilang ginagawa nang mapatulala si Igbus habang nakatitig sa malayo. Si Iraya, nakikita ko siya at niyayaya niya akong sumama sa kanya. Anong ibig mo sabihin, Apo? Gusto niya akong sumama sa kanya, Lola. Ayoko namang sumama. Ayokong iwan ki. Ayoko, Lola. Ayoko. Eto na nga ba sinasabi ko eh. Isang engkantada si Iraya. At sinabi niya sa akin na gusto kanyang mapakinabangan sa kanilang mundo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Nung makita ka raw niya, napansin niya ang maliwanag at maputi mong aura. Kakaiba yon sa aura ng ibang nilalang. Kaya napagtanto niyang isa kang divino. Divino po, Lola? Oo, Apo. Ang mga divino ay mga taong hindi basta-basta. Malakas ang ugnayan sa Diyos at kalikasan. Kaya kadalasan sila ay nirerespeto at kinatatakutan. Napalunok ng kanyang laway si Igbus. Nakaramdam din siya ng kaba. Kaya nagsimula siyang umiyak. Ayoko sumama sa kanya, Lola. Ayoko po. Huwag ka mag-alala. Hindi kita ibibigay sa kanya. Mamamatay muna ako bago kanya makuha sa akin. Dahil sa nangyari, nagmadaling tinapos ng matanda ang pagsasampay. Agad din silang pumasok sa kanilang bahay. Saka minabuti ni Lola Pitang ang magpausok sa paligid upang itaboy ang kung anumang elementong naroroon. Sa pagdating ng mga araw at buwan, hindi na pinayagan ni Lola Pitang ang kanyang apo na lumabas at tumungo sa kung saan na hindi siya kasama. Madalas itong nangangamba na baka darating ang panahon at totohanin ni Iraya ang sinasabi nito. Ang kunin si Igbus at dalhin sa kanilang mundo. Simula noon, sa hindi malamang dahilan, nagkasakit si Lola Pitang. Isang gabi, biglang sinumpong ng kanyang hika si Lola Pitang at hirap na itong makahinga. Lola Pitang, sandali lang at magpapakulo ko ng mga halamang gamot ninyo. Mabilis lang po ito. Huwag na, Apo. Masasayang lang ang oras mo. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lola. Hindi ko kaya kung mawawala ka sa akin. Patawarin mo ako, Apo. Alam kong masyado ka pang bata. Pero talagang hindi na kaya ng katawan ko. Hirap na hirap. Lola Pitang? Lola? Huwag mo akong iiwan. Kung kaya ko. Igbus, mahal kita, Apo. Kung sakali mang mawala na ako, gusto kong linangin mo ang kakayahan mo at gamitin sa wasto. Pangalagaan mo ang ating mga katribo at ipagtanggol mo sila laban sa mga aswang. Lola Pitang, huwag ka ring sumama kay Iraya, ha? Hindi maganda ang aking kutob at baka kung ano pa ang gawin niya sa iyo. Opo, tatandaan ko po mga sinabi niyo, Lola. Napanganganalang ang matanda at kasabay ng paghugot ng kanyang hininga ay tuluyan itong binawian ng buhay. Napagulgol na lang si Igbus dahil sa nangyari sa kanyang lola. Lola Pitang, mahal kita at hindi ko kakalimutan ang mga sinabi mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Kahit na bata pa ako, pipilitin kong maging matatag sa buhay. Noon din, masakit man sa loob ni Igbus, inilibing niya ang kanyang Lola Pitang. Magmula noon, namuhay siya ng mag-isa. Simula pagkabata hanggang sa tuluyan siyang nagbinata, isinabuhay at ginamit niya ang mga sinabi sa kanya na matanda. Tuluyan na rin niyang nakalimutan ang patungkol sa engkantadang babae na nakasalamuhan nila sa pangpang ng ilog. Isang gabi, habang nasa kahimbingan ng kanyang pagtulog si Igbus, naalimpungatan siya
dahil sa malakas sa pagyugyog sa punong malapit sa kanyang bahay. Ano na naman kaya yan? Bakit kaya parang may nakadapo sa sanga ng puno? Sa hindi inaasahan ni Igbos, nakaramdam siya ng kilabot. Tumindig ang kanyang mga balahibo sa katawan at pakiramdam niya'y nagiging malaki ang kanyang ulo. Bunsod nito, nagpasya siyang kunin ang kanyang sibat saka lumabas siya. Maliwanag naman ang buwan at alam niyang kita niya ang buong paligid. Saktong pagkalabas niya, sinipat niya ng maigi ang ibabaw ng puno hanggang sa may makita siyang mapupulang mga mata roon. Kung sino ka man, ano ang kailangan mo't naparito ka? May kalakasan ng pagtanong ni Igbos at sa hindi inaasahan, natakot niya ang nilalang na naroroon. Nagmadali itong lumundag pa ibaba at tumakbo patungo sa kagubatan. Naging malakas ang kutob ni Igbos na aswang yon. Ngunit hindi niya mawari kung ano ang dahilan ng naturang nilalang para puntahan siya sa kanyang bahay. Paniguradong may kung anong pake rito ang aswang. Aalamin ko kung ano yon. Dala ang kanyang sibat. Sinubukan ni Igbos na sundan ng nilalang sa gubat. Hindi man niya alam kung ano ang kanyang magiging kahihinatnan doon, pero itinulak siya ng kanyang kuryosidad. Bunsod nito, nagmadali siyang maglakad para sundan ng aswang na yon. Makaraan ng halos 15 minutong paglalakad, nakarating siya sa tapat ng gubat. Bago pa man tuluyang magpatuloy, nagmatsyag muna siya sa paligid. Malakas ang kabog ng dibdib ko Parang naninindig yung mga balahibo ko sa batok. Paniguradong may panganib sa paligid. Kailangan ko maganda. Naisip ni Igbos na baka tuluyang makalayo ang aswang at hindi niya matunto ng kuta nito. Dahil dito, nagpatuloy siya sa paglalakad at buong tapang na sinuong ang kasukalan ng gubat. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng pagkaluskos. Naisip ni Igbos na yun ang aswang na kanyang sinusundan. Kaya iniangat niya ang kanyang kamay na may hawak ng sibat saka naghanda para sibatin ng kung anumang nilalang ang naroroon. Walang ano-ano, tumambad sa kanya ang isang babaeng may buhok na abot hanggang talampakan. Nakasuot ito ng puting damit at kahit na ilang dipa pa ang layo niya kay Igbos, naaamoy ng lalaki ang malabulaklak na samyo nito. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Sino ka? At anong ginagawa mo dito sa gubat? Ako si Igbos. At nandito ko para sundan at alamin ang kinukutaan ng aswang. Ikaw, sino ka? At bakit ka naririto? Di mo ba ako natatandaan? Ako si Iraya. Walang aswang sa gubat na ito. Baka nagkakamali ka ng pinasok. Alam ko ang lahat ng mga naririto sapagkat ako ang tagapangalaga rito. Hindi. Alam kong aswang ang sinundan ko rito. At wala akong pakialam kung sino ka man. Nagkakamali ka kung iniisip mong aswang ang sinundan mo. Tumingin ka sa ibabaw ng punong yan at ang malaman mo kung anong naroroon. Tinangalangan ni Igbos ang bahagi kung saan nakaturo si Iraya at napamulagat ang kanyang mga mata nang makita niyang isang itim na ibon na may nagbabagang mga mata. Hindi yan aswang. Kung aswang yan, hindi yan magtatagal sa gubat na ito sapagkat ang mga may mapuputing aura lamang ang kayang pumasok dito. Kagaya mo. Teka, minsan ko nang narinig ang patungkol sa puting aura. Hindi ba't ang mga divino ay may mga ganyang aura rin? Tama ka. At kung magtatanong ka patungkol sa pagkakaroon mo ng puting aura, marahil ay matagal nang nasagot ang kasagutan mong yan. Si Lola Pitang, naalala ko na. Siya ang nagbanggit sa akin patungkol sa pagiging divino ko. Kung gayon, alam mo na isa kang divino? Minsan ang nabanggit ni Lola, pero hindi ko alam ang patungkol doon. Kung ganon, kung mamarapatin mo, hayaan mo kung ituro sa iyo ang mga dapat mong malaman. Nalalapit na ang pagbilog ng buwan at maging ng pagduyog.
Paniguradong lalabas na naman ang mga masasamang elemento at maghahasik sila ng takot. Habang nagsasalita si Iraya, bumalik sa alaala ni Igbos sa mga panahong naglalabas sila sa ilog kasama ang kanyang lola. Natatandaan ko na. Ikaw yung babaeng yun na kumausap kay lola sa ilog. Ikaw nga yun. Pero bakit ayaw ni lola na lumapit ako sa'yo? Sapagkat ang mga kagaya namin ay hindi dapat nakikipaghalubilo sa inyo. Hindi dapat kami lumalabas sa aming mundo para lang pumunta rito at makipagkaibigan sa mga kagaya ninyo. Ang pakikihalubilo sa inyo ay katumbas ng kamatayan namin. Kung ganon, bakit ka naririto? Kung alam mo ikamamatay mo. Wala nang saysay ang buhay ko. Simula noong paslangin ng mga aswang ang aking asawa. Kaya na makita kita sa ilog, hindi na ako nagdalawang isip na lapitan kayo ng lola mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras sa akin, Iraya. Kapag tinanggihan mo ang alok ko sa iyo, ikaw ang nag-aaksaya ng oras. Malapit na ang duyog at nararamdaman kong maghahasik ng lagim ang mga aswang. Hindi ako natatakot sa mga aswang. At kung lulusob man sila sa tribo namin, paniguradong hindi sila makakalabas ng buhay. Matatapang ang mga mandirigma namin at paniguradong mauubos sa mga aswang. Huwag kang pakasiguro. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga aswang dahil hindi mo pa ito nakakaharap. Kung ganon, haharapin ko sila at nang magkaalaman na kung ano yung hinahanap nila. Hindi ka pa handa. Magiging pagkain ka lang nila kung susugod ka ng kulang sa kakayahan mo. Anong gagawin ko? Sumama ka sa akin. Tutungo tayo sa yungib. Pagkarinig ni Igbos ng sinabi ni Iraya, tuluyan niyang naalala mga nangyari noong bata siya. Bumalik din sa kanyang gunita ang sinabi ng kanyang lola. At alam nitong ipinagbabawal ang sinuman na lumapit sa yungib na yon. Hindi mo ako malilin lang, no? Alam kong bawal ang mga tao sa yungib na yon. Magtiwala ka sa akin. Walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi. Marahil maraming inililihim sa akin si Lola Pitang. Pero alam kong hindi niya ako ilalagay sa alanganin. Kaya hindi ako sasama sa'yo. Lubayan mo nga ako. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo eh. Pagkatapos magwika ni Igbos, iniangat niya ang kanyang kamay na may hawak na sibat at inambang sisibati ng babae. Ngunit sa isang pagkisap ng mga mata ni Igbos, tuluyan ding nawala si Iraya sa kanyang paningin. Di mo ako mabibilog, no? Paniguradong may masama kang binabalak sa akin. At baka kasabwat ka pa ng mga aswang. Doon din, tumakbo pa uwi sa kanyang bahay si Igbos. Hindi na niya nagawang lingunin ang ibon na alaga ni Iraya, sapagkat ang inisip niya ay ang makauwi siya kaagad. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo nang makarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa kanilang tribo. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya mas lalo pa niyang binilisan ng kanyang pagtakbo. Hindi, mukhang inaatake ng mga kalaban ng tribo ko. Inihanda niya ang kanyang sibat habang nagpapatuloy. Subalit nang malapit na siya sa kanilang nayon, nalaman niyang naubos na pala ang mga katribo niya. Ang mga naririnig niyang mga hiyawan ay gawa ng mga mabalahibong tao na animoy nagsasaya. Kita rin niyang may mga mapupula silang mga mata, kaya napatiimbagang siya. Habang nasa ganoong sitwasyon, naalala niya ang kanyang lola Pitang at inisip na isa siya sa mga pinatay ng mga nilalang na yon. Mga kanayong ko, umanda kayo sa akin. Hindi ako papayag na makalabas kayo ng buhay rito. Kahit na mamatay pa ako, kung may sasama akong kahit 10 lang sa inyo, sa libingan ko. Susugod na sana si Igbos sa mga nakikita niyang mabalahibong tao, subalit bigla siyang nakaramdam ng malakas na puwersang pumipigil sa kanyang mga paa. Parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Kaya iginala niya ang kanyang paningin sa paligid para makahanap ng paraan upang makalis doon.
Subalit ganun na lang ang kanyang gulat nang may nakasisilaw na liwanag na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Huwag mong gagawin yan. Mag-isa ka lang at marami sila. Hindi magtatagumpay ang pagiganti mo kung hindi mo gagamitin ang utak mo. Aswang ang kalaban mo. Malalakas na aswang. Ikaw na naman, hindi ba't... Shh! Huwag mong pairalin sa isipan mo ang pagdududa. Sa ngayon, wala kang ibang kakampi kung hindi ako. Tutulungan kita para mas maging malakas ka. Kung ganon, matutulungan mo ba ako na mapuksa ang mga yan? Bago ko sagutin yan, ako muna ang magtatanong. Pagkakatiwalaan mo ba ako? Oo na, magtitiwala na ako sa'yo. Susundin ko kung ano man ang sasabihin mo. Basta, tutulungan mo ako para maggapi ang mga aswang na yan, ha? Sige, pero bago ang lahat, gusto kong malaman mo na ang mga aswang na yon ay mga taga-ibang tribo at minsan na silang naghasik ng lagim sa tribo ninyo. Ano bang dapat na gawin ko? Sumama ka sa akin sa yungib at doon, magkakaroon ka ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay patungkol sa iyong pagkatao. Isa kang divino at higit kang makapangyarihan kung ikukumpara sa mga aswang ngayon. O sige, sasama ako. Pero ituturo mo ang lahat ng dapat kong malaman, ha? Kailangan kong maipagiganti ang mga kanayong ko. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi namalayan ni Igbos na tuluyan ng nakali sa mga aswang. Bunsod nito, wala siyang nagawa kung hindi ang ipunin sa nag-iisang bahagi ang mga katawan ng kanyang mga kanayon upang sunugin. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan dahil isang gabi lamang ang iginugol ng mga aswang upang paslangin ang kanyang mga katribo. Nang magawa na niyang ipunin ang lahat ng bangkay, sinunog niya ang mga ito. Isinusumpa ko, dadanak din ang dugo ng mga aswang na yun. Tayo na. Hindi dapat tayo magkasaya ng oras. Paniguradong mas lalo pang lalakas sa mga yon. Dahil papalapit na ang kabilugan ng buwan. Sige, Iraya. Tayo na't nang mapalakas ko na ng husto ang sarili ko. Titiyakin ko mamamatay rin ang buong tribo ng mga aswang na yon. Hindi na hinintay ni na Igbos na maging abo ng tuluyan ng mga bangkay. Umalis sila ng gabing yun at tumungo sa ipinagbabawal na yungib. Habang naglalakad, may liwanag na lumitaw sa kanilang harapan. Halika na, at dyan tayo sa lagusang yan dadaan. Walang pag-aalinlangang sumama si Igbos kay Iraya. Hinigop sila ng liwanag at sa isang iglap lang, nakarating sila sa tapat ng yungib. Halos manindig ang mga balahibo sa katawan ni Igbos dahil sa malakas na puwersang bumabalot doon. Kaya pala, ipinagbabawal na punta ng yungib na ito. Halos himatayin kasi ako sa kakaibang enerhiya niya. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ng katawan mo ang lakas nito. Kung normal na tao ka lang, tsak na mawawalan ka talaga ng malay. Pero alam mo sa sarili mong higit ka sa simpleng tao, sapagkat ikaw ay isang divino. Ano nang gagawin natin dito? Halika, sumama ka sa akin sa loob. Napatango si Igbos. Hindi na siya nagdalawang isip na sumama kay Iraya papasok sa kuweba. Habang naglalakad, ramdam ni Igbos ang puwersang biglang lumukob sa kanyang buong katawan. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa dulong bahagi ng kuweba. Ano ba yan? Huwag ka masyadong maingay. Yan ang trono ng sinaunang engkanto. Uupo ka riyan at tiyan, mas lalo pang lalakas ang iyong pisikal na katawan at maging ang kaluluwa mo. Ha? Ngayon na ba? Hindi nakasagot si Iraya. Bigla siyang natahimik at nagpalinga-linga sa paligid. Huwag ka munang maingay. May nararamdaman akong kakaibang puwersa na biglang dumating. Ano bang ibig mo sabihin? May kalaban ba? Ha? Hindi ko alam kung kalaban o kakampi. Pero sobrang lakas niya at parang hinihigop niya ako. Kung ganon, anong gagawin natin? Hindi nakasagot si Iraya, subalit
nang makita sila ng nakasisilaw na liwanag na papalapit sa trono ng sinaunang engkanto, nataranta silang dalawa ni Igbos. Sige na, umupo ka sa tronong yan bago pa man makarating dyan ang liwanag. Dali! Sige, sandali. Binilisan ni Igbos ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa bato na hugis trono. Walang pagdadalawang isip siyang naupo. At saktong pagkapwesto niya roon, ay siya ring paglapit doon ng liwanag. Lumukob ito sa buong katawan ni Igbos na siyang naging rason para mapasigaw siya ng malakas. Ilang sandali pa nawala ang liwanag na yon at napatayo si Igbos. Mahal namin, Panginoon. Napayuko si Iraya at nagbigay galang. Medyo nagulat pa si Igbos sapagkat tila nag-iba ang kanyang katauhan. Bakit kayo muyuko sa akin? Sapagkat ikaw ang aming Panginoon. Pambihirang pagkakataon na ang isang sinaunang engkanto ay lulukob sa tao at nagkataon na isa pang divino. Sinadya mo ba na mangyari to? Hindi, Panginoon. Nagkataon lamang ang lahat. Ngayon, anumang utos mo ay aking susundin. Kahit na naguguluhan man si Igbos, napatango na lang siya kay Iraya. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng kaharap, doon niya nawari na hindi pala anyo ng tao ang kabuuan nito. Huwag kang magulat kung ibang tingin mo sa akin, Panginoon. Ang bawat engkanto ay kayang gumawa ng mukha ng tao. Pero sa mata ng mga taong nakasumpong ng kaliwanagan at maging sa mga engkanto, kung anong itsura namin ay ganun din ang kanilang paningin. Pero ano mangyayari sa akin pagkatapos nito? Pagkalabas natin ng yungib, mas malakas ka pa kesa dati. Nagkaroon ka ng kakayahan ng sinaunang engkanto. At ngayon, yuyuko sa iyo ang iba pang mga engkantong sakop ng ating mundo. Sapagkat sa paningin nila, ikaw ang kanilang Diyos. Mag-utos ka lang, Panginoon, at susundin ko ng walang agam-agam. Kung ganon, alamin mo kung saan naroroon ang tribo ng mga aswang na pumuslang sa mga kanayong ko. Masusunod po. Pero bago ang lahat, nais kong kunin mo po muna ang nagliliwanag na bato doon. Itinuro ni Iraya kay Igbos ang nagliliwanag na bato at hindi naman nag-aksaya ng panahon si Igbos. Kinuha niya ang bato at bumalik sa kanyang kasama. Lunukin mo yan, Panginoon, at magkakaroon ka ng karagdagang bertud. Ang bertud ng panudla. Kahit na maliit na bagay, kapag yung papanain o sisibatin, paniguradong hindi ka magmimintis. Sige, pero pagkatapos nito, sundin mo na ang utos ko, ha? Nilunok ni Igbos ang nagliliwanag na bato at ramdam niyang mas nadagdagan ng kanyang enerhiya. O sige na, sundin mo na yung inuutos ko at maghihintay lang ako dito. Masusunod, Panginoon. Umalis si Iraya at naiwang mag-isa sa loob ng yungib si Igbos. Nang wala ng engkantadang babae, minabuti ng divino na maupo sa tronong kanyang inupuan. Habang nasa ganoong sitwasyon, napansin niya na may ibang enerhiyang pakalat-kalat sa labas ng yungib. Batid niyang hindi yun tao, sapagkat hindi kaya ng mga tao ang lumapit doon. Sino kaya yung mapangas na yun? At anong kanyang pakay? Iginala ni Igbos ang kanyang paningin at hinintayang kung anumang nilalang. Ngunit makalipas ang mga sandali, walang nilalang na sumulpot sa kanyang harapan. Bunsod ng nararamdaman pa rin niya ang enerhiya. Minabuti niyang lumabas sa yungib. Sino yan? At anong ginagawa mo rito sa labas ng yungib? Walang tumugon sa naging tanong niya. Ngunit may naulinigang kalusko si Igbos. Kaya sinipat niya na maigi yun. Napailing na lang siya nang makita niya ang isang maitim na nilalang na animoy nagmamatsyag sa paligid. Batid ni Igbos na naghihintay lang yun ng tamang oras para makapasok sa yungib. Kaya naisipan niyang pigilan ito. Dumampot siya ng gakamaong bato. Tingnan natin kung gaano katotoo ang bertud na sinasabi ni Iraya. Noon din, binato niya ang naturang nilalang
at napangisi na lang si Igbos nang makita niyang nagawa niya itong masapul sa ulo. Bumagsak ang nilalang sa lupa. Ninais sana niyang lapitan yun, pero bigla siyang nakarinig na mga kaluskos na papalapit sa kuweba. Ang sibat ko! Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng yungib upang kunin ang sibat niyang naiwan niya roon. Nang makuha na, bumalik din siya kaagad sa labas at nakita niya ang 5 nilalang na may nagbabagang mga mata. Ikaw pala ang sinasabi nilang katutubong divino na naging Panginoon ng mga engkanto. Nais ko lang na ipakilala sa iyo ang aking sarili. Ako si Sarong, ang dato ng pinakamalaking tribo ng aswang. Anong dahilan at pumarito ka? Gusto ko lang namin kumustahin at ibalita sa iyo ang isang bagay. Anong bagay na yon? Masarap pala ang mga laman loob at dugo ng mga katribo mo. Kayo pumaslang sa mga katribo ko? Magbabayad kayo. Uubusin ko kayo. Tayo na mga kasama. Bumalik na tayo sa tribo natin. Nanginig ang buong katawan ni Igbos nang marinig niya yon mula kay Sarong. Ninais niyang sundan sila at sugurin, pero mas pinili niyang hintayin na muna si Iraya. Subalit nang makita niyang nakalayo na ang mga aswang at may isa sa kanila ang nasa bandang likuran, naisipan ni Igbos na sibatin yon. Ayun, yan ang bagay sa iyo. Talagang ang mabisa ang bertud Kahit pa na tinamaan sa ulo ang aswang, sinubukan pa rin nito ang makatakbo. Ngunit ilang minuto ang lumipas, bumagsak na kagad yun. Kaya naisipan ni Igbos na habulin yun at kunin ang kanyang sibat. Pagkalapit niya sa aswang, nakita niyang naghihingalo ito. Naalala naman ni Igbos ang pagiging Panginoon ng engkanto niya. Anumang oras mamamatay ka, pero kaya kitang pagalingin at buhayin sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tutulungan mo akong malipol ang buong tribo ninyo. Kung papayag ka, hindi kita papatayin. Sige, pero pagalingin mo ako at tutulungan kita. Napatango si Igbos. Hinaplos niya ang sugat ng aswang at sa isang pagkislap ng mga mata nito'y naghilom ang kanyang sugat. Ngayon, umayo ka at sumama ka sa mga kasamahan mo. Napatango ang aswang at noon din, tumayo siya at nagmadaling tumakbo upang sundan ang mga kasamahan niya. Napangisi na lang si Igbos nang makita niyang nakalapit na ang mga aswang sa kanyang mga kasama. Habang nasa ganoong sitwasyon, biglang nagkaroon ng liwanag sa harapan ni Igbos. At sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya si Iraya. Noon, hindi ko naabutan ng mga aswang sa kanilang tribo. Paniguradong may nilusob na naman sila. Ang mga aswang na tinutukoy mo ay naririto kanina. Umarap sila sa akin at nagpakilala na sila ang mga aswang na lumusob sa tribo namin. Magbabayad sila sa ginawa nila. Magbabayad sila! Ibig mong gawin ko, Panginoon? Susugurin na ba natin sila? Wag na muna ngayon. Masyado pang maaga para sa pagiganti. Alam kong nakakapaganda sila dahil ang lakas ng loob nilang pumarito. Napatango si Iraya sa sinabi ni Igbos at noon din sinabi ng divino na nais siyang maglakbay sa mga mundo ng engkanto. At nang magkaroon siya ng mga karagdagang kaalaman, hindi naman tumutol ang engkantadang babae. At noon din, naglakbay sila sa mundo ng iba't ibang engkanto. Dahil mataas ang hanay ni Igbos, tinanggap siya ng bawat lupo ng mga engkanto at pinayagang pag-aralan ng mga lihim na aral nila. Sapat na yung mga natutunan ko para magapi ang kung anumang maitim na elemento at maging ang mga aswang. Maaari na tayong bumalik sa mundo namin upang may pagpatuloy ang pagiganti ko. Sige, Panginoon. Babalik tayo at nang makapagplanong ng maiging gawin. Bumalik silang dalawa at nang makalabas sila sa mundo ng mga engkanto, napadpad sila sa dating kinaroroonan ng tribo ni Igbos. Nakaramdam sila ng pagkahabag dahil sa nangyari.
At habang pinagmamasdan niya ang mga sira-sirang bahay, napakuyom siya ng kanyang palad. Gaganti ko kayo, mga katribo ko. Hindi magiging walang saysay ang pagkamatay ninyo. Habang nasa ganoong sitwasyon, napatingala sa kalangitan si Igbos. Napangisi siya nang makita niyang bilog na bilog ang buwan ng gabing yon. Eto na ang takdang oras. Kailangan may pagiganti ko na mga katribo ko. Kung ganon, Panginoon, kailangan natin makarating sa tribong yon. Gagamitin na sana ni Iraya ang kakayahan niya para gumawa ng lagusan, pero pinigilan siya ni Igbos. Sandali lang. Mas maigi siguro kung maglalakad na lang tayo. Kung ano ang gusto mo, Panginoon, yan ang masusunod. Tayo na. Marahil magagawa rin natin makarating sa lugar na yon bago pa man mag-umaga. Noon din, umalis silang dalawa. Naglakbay sila patungo sa kinaroroonan ng tribo ng mga aswang. Dahil sa pagiging divino ni Igbos at sa paglukob sa kanya ng sinaunang engkanto, naging magaan ang kanyang katawan. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakbay ng... Naririnig mo ba yung nauulinigan ko? Mukhang may mga taong nagkakagulo . Meron nga po, Panginoon. Ano kaya ang meron doon? At parang may nagsisigawan. Aalamin natin. Ngayon mo gamitin ang kakayahan mo para makapunta tayo sa pinanggagalingan ng ingay na yon. Sige, sandali lamang, Panginoon. Ikinumpas ni Iraya ang kanyang kamay at sa isang pagkisap ng mga mata ni Igbos, lumitaw sa kanilang harapan ng nagliliwanag na lagusan. Hindi na sila nag-aksaya ng kanilang oras at pumasok sila roon. Ilang sandali lang, nakarating sila sa isang burol kung saan natatanaw nila ang isang tribo. Masdan mo, maraming mga kababayan ng nasusunog. Maraming mga kabahayan ng mga nasusunog. Ano kayang meron? Mukhang sinusugod sila ng kanilang mga kaaway. Pero ano? malakas ang enerhiya riyan. At panigurado mga aswang ang umaatake sa tribong yan. Hindi ako papayag na matulad sila sa mga katribo ko. Kailangan may gawin tayo para matigil ang ginagawa nila. Kailangan paslangin ng mga aswang na yan. Sige, Panginoon. Mas maigi siguro kung makikita natin ng malapitan at na mapagtanto natin kung ano ang mas maigi nating gawin. Sige, kain na. Nagsimula silang lumapit sa naturang tribo at habang papalapit sila, nakikita nila ang mga taong nakahandusay sa lupa. Wakwak ang mga tiyan nito at ang iilan sa kanila ay buhay pa at sumusubok na makahingi ng tulong. Nakita rin ni Igbo sa mga aswang na sumusugod sa iba pang mga tao. Nang mga panahong yon, naagaw ang atensyon ni Igbos ng isang buntis na sumusubok na tumakbo habang hinahabol ng dalawang aswang. Walang iya kayong mga aswang! Noon din, sinipat ni Igbos ang dalawang aswang at buong lakas na sinibat ang mga yon. Isang malakas na hiyaw na lang ang nagawa ng buntis nang makita niyang natuhog ng sibat ang dalawang aswang. Yan ang dapat sa inyo! Mauna na ako sa iyo, Iraya. Kailangan mapigilan natin ang mga aswang na yan na makagawa ng karagdagang kasama sa tribong to. Sige, Panginoon. Magkita na lang tayo mamaya. Nagkanya-kanya sila ng kanilang pagsugod sa tribo na inaatake ng mga aswang. Habang papalapit si Igbos doon, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi yun dahil sa takot, kung hindi dulot ng galit na kinimkim niya sa kanyang puso. Uubusin ko kayo. Alam kong konektado kayo sa mga aswang na lumusob sa tribo namin. Habang tumatakbo, hindi napigilan ni Igbos ang kung anumang kapangyarihang pilit na umaangat sa kanya mula sa lupa. Batid niyang kinokontrol ang katawan niya ng sinaunang engkanto. Kaya nagpatianod na lamang siya rito. Ilang sandali lamang, nakarating na siya sa tribo at nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng mga tao roon. Nakita niya rin ang mga aswang na pinagpipiestahan ng mga laman loob ng mga katutubo roon na nakahandusay na sa lupa. Ako ang harapin niyo! Pagkakita ni Igbos ng kanyang sibat,
agad siyang lumapag sa lupa at kinuha yun. Saktong pagdadampot niya ng sibat, nakita niyang papalapit sa kanya ang 7 aswang. Kaya dito niya itinuon ang kanyang pansin. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang tapang ninyo. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Igbos sa mga ito at nilabanan sila gamit ang kanyang sibat. Kahit na mabibilis sa pag-ilag ang mga aswang, naging walang silbi yun sa bertud ng panudla ni Igbos. Noong lumaon, nagawa niyang patumbahin ng 7 aswang. Nang masiguro niyang patay na ang 7, ibinaling ni Igbos ang kanyang pansin sa mga aswang na abala sa paghabhab ng mga laman loob. Hoy, kayo lahat! Sa akin nyo ito ang pansin ninyo at huwag dyan sa pagkain ninyo! Napalingon sa kanya ang mga aswang at napaangil. Itinigil nila ang kanilang pagkain at tiningnan ng mabalasik si Igbos. Nung makita nila ang kanyang kaanyuhan, may isang aswang na naglakas loob na magsalita. At sino ka para pagtuunan namin ng pansin? Isa ka lang naman hamak na katutubo. Sino ka ba? Uminit ang kanyang tenga sa kanyang narinig. Napakuyom siya ng kanyang kamao at umigting ang kanyang mga panga. Kung hindi pa niyo ako nakikilala, hayaan niyo ako magpakilala sa inyo. Bakit? Sino ka ba? Ha? Napailing si Igbos. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nang makita niyang may malapit na puno roon, ikinumpas niya ang kanyang isang kamay. Sa isang iglap lang, yumanig ng bahagya ang lupa. Kasunod nito, yumugyog ang puno. Habang nasa ganoong sitwasyon nito, nagsilitawan sa lupa ang napakaraming mga ugat. Ako si Igbos, at isa akong divino na nilukuban ng enerhiya ng isang sinaunang engkanto. At para matapos ang pagpapakilala ko, itong nararapat sa inyo. Muling ikinumpas ni Igbos ang kanyang kamay. At bago pa man makagalaw ang mga aswang para sumugod sa kanya, pinuluputan sila lahat ng mga ugat. Habang patuloy na nagpupumigla sa mga aswang, mas lalo ring humihigpit ang pagkakapulupot ng mga ugat. Ilang sandali pa, umangat ang mga aswang sa ere. Ngayon, tsak na makikilala niyo na ako. Sa muling pagkumpas ng kamay ni Igbos, tumarak ang matutulis na dulo ng mga ugat sa katawan ng mga aswang. Nagiyawan sila at nagmakaawa. Pero hindi sila pinansin ng divino. Pinagmasdan na lamang niya ang mga aswang habang unti-unting namamatay. Wala nang natitirang aswang, Panginoon. May isa akong inusisa patungkol sa kung sino ang nag-utos sa kanila. Pero nanlaban siya. Minabuti kong patayin na lang. Pabayaan mo na. Kung konektado ang mga aswang na ito sa lumusob sa tribo namin, tsak na darating ang araw at makakarating din sa pinuno nila ang sinapit ng mga ito. Ano ang susunod nating gagawin, Panginoon? Tutungo na tayo sa tribo ng mga aswang. Kailangan nating madaliin dahil kailangan nating mapuksa sila ngayong gabi. Napatingala si Igbos sa buwan at nang makita niyang tirik na ito, inutusan niya si Iraya na gamitin na ang kanyang kakayahan. Napahawak na lang ng maigpit si Igbos sa kanyang sibat. Nung lumitaw sa kanyang harapan ng dagusan, pumasok sila roon at ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa bandang likod ng tribo. Napatakipan ng kanyang ilong si Igbos, dulot ng nakakasulasok na amoy na nagmumula roon. Amoy pa lang. Alam mo na kung anong kanilang kinakain. Tiisin na muna ninyo yan, Panginoon. Marahil dito nila itinatapon ng ibang bangkay na hindi nila napapakinabangan. Sige na. Kailangan natin pasukin ang tribo nila. Mauna na ako at ang masiguro kong walang panganib na nakaamba sa inyo. Tumango si Igbos at tiningnan si Iraya habang ito'y papasok sa tribo ng mga aswang. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakita ni Igbos na may 2 aswang na naglilibot. Kaya napaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Sakto namang may nakita siyang 2 matutulis na kawayang nakasandal sa bakod. Ito, tamang-tama. Saktong pagkakuha ni Igbos ng 2 matulis na kawayan, napagtanto niyang nakita ng 2 aswang si Iraya. Nagmadali ang mga ito na lumapit sa babaeng engkanto. Pero
bago pa man tuluyang makarating ang mga ito sa harapan, sinibat na sila ni Igbos. Parehong tumama sa dibdib ng dalawa ang mga kawayan na siyang naging rason para mabuwal sila sa lupa. Noon din, mas pinili ni Igbos na pumasok na rin upang sundan si Iraya. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ko kagad sila napansin. Walang anuman. Alam kong kapag ako ang nalagay sa alanganin, yun din naman ang gagawin mo. Alam ko na kung saan banda mga aswang. Nasa gitnang bahagi sila kung saan naroroon ang kanilang altar. Mukha yatang nagkakaroon ng pag-aalay sa kanilang pinuno. Kung ganon, tamang-tama ang dating natin. Tsak na hindi sila nakapaghanda. Sandali, mukhang may naaamoy akong malansa. Baka may papalapit na aswang dito sa atin. Iniangat ni Igbos ang kamay niya na may hawak na sibat at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano'y may nakita siyang dalawang mapupulang mga mata na umuusad patungo sa kanilang kinatatayuan. Akmang sisibati na sana ni Igbos ang nilalang nang bigla itong magwika. Wag! Divino! Ako ito! Sino yan, Panginoon? Napakibit-balikat si Igbos at sinipat ng maigi ang paparating. Nang una, hindi niya nakilala ang aswang na nagsasalita. Ngunit nang medyo malapit na ito sa kanila, napagtanto niyang yun pala ang aswang na kanyang tinulungan. Abala ang aking mga katribo, dahil nag-aalay sila ng isang berhing dalaga kay Pinunong Sarong. Hindi nila namalayan ang iyong pagdating, pero may mga gumagalang aswang sa paligid. Kailangan niyo mag-ingat. Sige, kami na ang bahala. Bumalik ka na ron at tsak na hahanapin ka nila. Kailangan hindi sila makalata na naririto kami. Napatango ang aswang na binuhay noon ni Igbos. Saka ito nagmadaling maglakad pabalik sa kanyang mga katribo. Huwag kang masyado magtiwala sa kanya. Kahit na anong gawin natin, aswang pa rin siya at katribo niya ang ating kalaban. Huwag ka mag-alala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Sa oras na traidorin niya tayo, igagawad ko sa kanyang kamatayang matagal ko na sanang ibinigay sa kanya. Kayo ang bahala, Panginoon. Nasa likuran mo lang ako palagi. Nung hindi na nila naaninag ang aswang na lumapit sa kanila, nagpasya silang magpatuloy sa paglilibot. Isinaulo ni Igbos ang bawat pasikot-sikot ng tribong yon upang madali silang makaalis kung sakali. Samantala, si Iraya naman nagpaalam na hahagilapin ng iba pang posibleng bihag ng mga aswang sa tribong yon. Kailangan hindi matuloy kung ano man ang binabalak ng sarong na yon. Paniguradong lalakas pa siya lalo at tsak na mahihirapan akong kalabanin siya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng pagsigaw sa gitnang bahagi ng tribo. Batid ni Igbos na marahil doon nagaganap ang pag-aalay. Kaya minabuti niyang maingat na tunguhin yon. Nang naroon na siya, nakita niya ang isang babaeng nakahubutubad na nakahiga sa malapad na bato. Nakatayo naman ang isang matandang lalaki na maitim at malangis ang buong katawan. Sarong, nakita rin kita sa wakas. Ngayon, matutuldukan ko ng kawalanghiyang ginawa mo sa tribo ko. Hindi ko papayagan na magkaroon ka ng karagdagang lakas o magkaroon ka ng salin lahi. Habang nakayuko ang mga aswang at sumasamba kay Sarong, nakita ni Igbos na binalak ng pinuno ng mga aswang na ibabawan ng babaeng birhen. Umiiyak naman ang babae at sinubukang magpumiglas. Subalit dahil nakatali siya at may busal sa kanyang bibig, hindi niya magawa ang kahit makasigaw man lang. Akmang lalabas na sana si Igbos nang kunin ang atensyon ng pinuno ng tribo ng mga aswang. Nang marinig niyang nangungusap si Iraya sa kanyang utak, bunsod nito, umalis si Igbos sa kanyang pwesto upang hanapin ang engkantong alalay niya. Panginoon, tulungan mo ako! Nakita ni Igbos na hawak ng dalawang aswang si Iraya at may kung ano silang isinusuot sa liig nito upang hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Bitiwan niyo siya at akong harapin niyo! Huwag kang pakampante sa kanila, Panginoon. Mautak ang mga yan! Napangisi ang dalawang aswang. Nung makita nilang inihanda ni Igbos ang kanyang sibat, may kung anong inusal ang dalawang nilalang at napapadyak sila ng 3 beses.
Batid ni Igbos na may mga kung anong orasyong nalalaman ng mga yon. Pero hindi siya natinag. Sa isang pagkisap ng mata ni Divino, sumugod sa kanya ang isang aswang. Mabilis ang paggalaw nito, ngunit kahit na naging paekis-ekis ang pagsugod sa kanya ng aswang, hindi ito naging alintana kay Igbos. Sapol! Yan ang dapat sa mga kagaya mo. Sinisibat sa ulo. Nakita ng isang aswang ang ginawa ni Igbos, kaya napaangil yon. Alam ni Igbos na susugurin din siya ng naturang nilalang, pero mas pinili niya ang maging kalmado. Dahil mag-isa ka na lang at wala akong hawak na sibat, lalabanan kita ng kamay sa kamay. Napangisi ang aswang at noon din, inatake niya si Igbos. Nakita ng Divino ang ginawa ng aswang at batid niya kung ano ang pinaplano nito. Dahil dito, inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Nang medyo malapit na ang aswang, lumundag ito. Hinintay naman siya ni Igbos. Pagkalapag ng aswang, sumugod ito sa Divino. Nang pambuno silang dalawa ni Igbos hanggang sa lumaon, napabagsak niya ang aswang. Ang mga kagaya mo ay hindi na dapat pang binubuhay. Babangon pa sana ang aswang upang muling labanan si Igbos, ngunit nakita siya kaagad ng Divino. Napailing naman si Igbos at bago pa man nagawa ng aswang ang kanyang binabalak, sinakal na siya ng Divino. Sa buong lakas na ibinagsak sa lupa. Matapos ito, inapakan ni Igbos ang ulo ng aswang na siyang naging rason para madurog yun at kumalat sa lupa ang utak. Yan ang nararapat sa mga kagaya ninyo. Kayong lahat, dapat na mamatay para wala ng perwisyo sa tahimik na pamumuhay ng mga tao. Panginoon, ang babaeng bihag. Tayo na, kailangan mailigtas natin siya. Bago pa man sila umalis, kinuha muna ni Igbos ang kanyang sibat na nakatarak sa isang aswang. Hinubad niya rin ang nakasuot sa liig ni Iraya. Matapos ito, nauna siyang maglakad kay Iraya at tumungo sila sa kung saan nagaganap ang pag-aalay. Habang papalapit sila roon, naririnig nila ang mga litanya ni Sarong, ang pinuno ng mga aswang. Huwag ka na manlaban at hayaan mong maging isa tayo. Kapag nagkaroon tayo ng anak, pareho tayong magiging mga pangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tuluyan na sanang lalapit si Igbos sa mga aswang nang hindi niya inaasahan, nakita niyang papalapit sa kanya ang dalawang aswang. Agad namang nakilala ni Igbos ang isa sa kanila, kaya nakampante siya. Subalit napamura na lang siya ng pabulong nang biglang sumugod sa kanya ang kasama ng aswang na iniligtas niya. Walang nagawa si Igbos kundi ang labanan nito gamit ang kanyang sibat. Mapangas kang aswang ka! Itong nababagay sa iyo! Huwag mong kitlin ang buhay niya! Sige, kung yan ang gusto mo. Napaharap ang nilalang sa aswang na misang tumulong kay Igbos. Susugod sana ito pero pinigilan siya ng Divino. Noon din lumapit dito ang kanyang kasama at kinagat ito sa liig. Pagkatapos nito, dinukot ng aswang ang atay ng kanyang kasama na siyang naging rason para mabuwal ito sa lupa. Ikaw nang bahala dyan. Itago mo na rin ang bangkay niyan dahil baka may makakita pa. Kailangan pa namin iligtas ang babaeng bihag ng inyong pinuno. Sige, Divino. Masusunod ang utos mo. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, narinig ni Igbos ang pagsigaw ng babae. Agad naman siyang napalingon doon at napamura siya nang makitang nakaibabaw na si Sarong sa babaeng bihag nila. Hindi ako papayag na dadami pa kayo. Panginoon, anong gagawin natin? Tsak na magtatagumpay ang aswang na yan at mas lalo pang lalakas. Ako bala. Noon din, inihanda ni Igbos ang kanyang sibat. Bumelo siya para sibatin si Sarong dahil alam niyang may bertud siya ng panudla. Kampante siyang matatamaan niya ito. Subalit, saktong pagkabitaw niya ng kanyang sibat, nakita ito ng isang aswang at nagmadali itong salagin ang sibat para protektahan ang kanilang pinuno. Iraya, kailangan hindi tayo makita. Sige, ako na ang bahala.
Ikinumpas ni Iraya ang kanyang kamay at sa isang pagkisap ng mga mata ni Igbos, nakita niyang binalot sila ng liwanag. Panandalian lang ito, Panginoon. Kaya kailangan lumipat tayo ng pwesto. Sakto naman pagkalipat nila, napaangil si Sarong. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid para hanapin kung sino ang nagtangka sa kanyang buhay. Subalit, nang wala siyang nakita, Hanapin niyo mapangahas na nagtangka sa buhay ka. Dalhin niyo siya rito at ako mismo ang pupugot sa ulo niya. nagmadali namang umalis sa mga aswang at ang tanging naiwan doon ay si Sarong at ang babaeng kanyang bihag. Pagkakataon na natin to para lapitan ng pinuno ng mga aswang. Papatayin natin siya. At kung mangyari yon, ang ibang aswang ay matatakot at luluhod sa atin. Pero Panginoon, paniguradong naka-alerto ang mga aswang. Tsak na mahihirapan tayo nito. Gagawa tayo ng paraan. Gamitin ang pwedeng magamit. Kung ganun, Panginoon, hayaan niyo akong ako muna ang lumapit doon. Hindi nakapagsalita si Igbos, kaya nagsimulang umusad si Iraya patungo sa kinaroroonan ni Sarong. Subalit ilang sandali lang noong umalis siya sa tabi ni Igbos nang paligiran siya ng mga aswang. Napaangil ang mga iyon at sumugod sa kanya, kaya wala nang nagawa ang engkantong alalay ni Igbos kung hindi ang labanan ng mga aswang. Nalinti ka na. Dito maaari. Paniguradong mapapatay nila si Iraya. Nagagilap ng pwedeng magamit si Igbos laban sa mga aswang na kumukuyog kay Iraya. Dahil may kaalaman ng mga aswang na iyon kung papaano hindi gumana ang kapangyarihan ng engkanto, nagkaroon ng agam-agam si Igbos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit nang maalala niyang hindi naman talaga siya ganon at nilukuban lang siya ng enerhiya ng isang sinaunang engkanto, doon siya nagkaroon ng lakas ng loob. Dumakot ng alikabok si Igbos, saka lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ako nagtangkang sumibat sa pinuno ninyo. Pakawalan niyo at lubayan niyo si Iraya. Ito ang kalabanin ninyo. Pagkawika niya, walang agam-agam niyang isinaboy sa paligid ang alikabok. Nung nasa ere ng mga iyon, umusal ng dasal si Igbos, saka inipan yon sa direksyon kung saan niya isasaboy ang alikabok. Napangangan naman ng mga aswang dahil sa sindak at mangha. Nang makita nilang naging mga insekto ang bawat butil ng alikabok, noon din ay nakita nila na naging mga insekto ang bawat butil ng alikabok. Sige, tingnan natin kung hanggang saan kayo. Kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Igbos, lumipad ang napakaraming insekto patungo sa mga aswang. Kinuyog sila ng mga ito at pinagkakagat sa bawat parte ng kanilang katawan. Noon din nagkaroon ng pagkakataon si Iraya para makaalis doon at makalapit kay Igbos. Maraming salamat, Panginoon. Kung hindi mo ginawa yon, tsak na nagawa na nila akong katayin. Walang anuman, Iraya. Pabayaan na natin sila. Ang mga insekto nang bahala sa kanila. Kapag may mabuhay man sa kanila, tsak na hindi rin naman magtatagal. Tayo na, Panginoon, at iligtas natin ang babaeng bihag. Sige, tayo na. Paniguradong nagawa na ni Sarong ang kanyang binabalak. Hanggat maaari, pangalagaan natin ang bihag dahil hindi naman rin niya kasalanan ang nangyari. Kung ano ang pasya mo ay siyang masusunod, Panginoon. O sige, ano kaya kung maghiwalay tayo? Ikaw ang bahala sa ibabaw at ako sa lupa. Napatango si Iraya at sa mismong harapan ni Igbos, nagkaroon siya ng pakpak na kagaya ng paru-paro. Naging magaan din ang kanyang katawan na nagawa niyang makalipad. Nauna itong umalis kay Igbos, at nang wala na si Iraya, napagpasyahan na rin ng divino na tunguhin ang altar kung saan isinagawa ng mga aswang ang pag-aalay at maging ang pagpupunla. Subalit, nang naroon na sila, wala na ang babae at maging si Sarong. Ha? Nasa kaya nagpunta yun? Iginala ni Igbos ang kanyang paningin, ngunit kahit saang dako man siya tumitig, hindi niya mahanap ang pinuno ng mga aswang. Walang ano-ano, narinig niya sa hindi kalayuan ng pag-ungol ng babae. Dahil dito, minatyagan niya kung saan yun nanggagaling. Noong mapagtanto na niya ang pinanggagalingan ng ingay, minabuti niyang tunguhin yon. At nagulantang siya sa kanyang nakita.
Iraya, bitiwan mo ang babaeng yan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag natin pakialaman ng babae at dapat pang iprotektahan natin siya? Hindi ko bibitiwan ito. Kailanman na hindi ako papayag na magkaroon ng anak si Sarong sa isang normal na tao. Ano bang ibig mo sabihin? Naguguluhan ako. Ipaliwanag mo nga sa akin. Napangisi si Iraya nung wikain yun ni Igbos. Walang ano-ano, may narinig na kalusko si Igbos sa kanyang likuran. Niningon niya ito at ganun na lang ang gulat niya nang makita niya si Sarong na naglalakad at patungo yon kina Iraya. Sapagkat ako at si Iraya ay mag-asawa, subalit dahil isa siyang matandang bruha, hindi kami nagkaroon ng anak. Bruha? Matanda? Iyang bata pa niya, no? Pinaglolo ko ba niya ako? Ha? Natigilan si Igbos sa kanyang pagsasalita. Narinig niya kasing napahagikik si Iraya. Bunsod nito, napalingon si Igbos sa inaakala niyang engkantong kakampi niya. Napanganga na lamang siya at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niyang nagbago ng anyo si Iraya. Mula sa isang maganda, may makinis na kutis at mahabang buhok. Naging kulubot ang balat nito. Naging sabog-sabog din ang kanyang buhok na kulay puti. Nagulat ka ba, Divino? Tama ang sinabi ni Sarong. Asawa niya ako. At dahil doon, hindi ako makakapayag na magkaroon siya ng anak sa taong ito. Hayop ka, Sarong! Pero, Ikaw ang hayop. Sarili mo lang ang iniisip mo. Kapag wala tayong salinlahi, ibang angka ng mamumuno sa ating tribo. Hindi ako papayag. Akin ka lang, Sarong. At walang ibang po pwedeng gumagaw sa iyo. sandali. Kung mag-asawa kayo, bakit sinamahan mo ako, Iraya, at tinulungan para magkaroon ng kakayahang ito? Dahil gusto kong... Gusto mong patayin ako? At dahil hindi mo magagawa yon, nilinlang mo itong lalaking ito para sumama sa'yo at ginamit mo ang ginawa nating pagsalakay dati sa kanilang tribo para magkimkim ng galit ito. Oo, papatayin kita. Pero bago kita paslangin, ito muna. Kung ano man ang sinabi o ginawa ko para sa iyo, Igbos, isipin mo na lang na hakbang yon para magkaharap tayong tatlo ng ganito. Napahagulgol ang babae. Humingi pa siya ng tulong kay Igbos. Ngunit bago pa man makagawa ng kung anumang hakbang ng Divino, sinakal na ng ubod ng higpit ni Iraya ang babae. Nang lumaon, bumakat ang mga ugat ng babae sa buong katawan, saka pumutok ang mga ito. Naging rason yun ng agarang pagkamatay ng bihag ni Sarong. Walang iya ka. Hindi ka na naawa sa inosenteng babaeng yan. Inosente? Oo, marahil inosente siya. Pero ang ginawa ng asawa ko sa kanya ay hindi. Ngayon, nandirito ka na at naririto rin ang asawa ko na pumaslang sa mga kanayon mo. Huwag mong sabihin na wala kang gagawin. Mag-asawa nga kayo. Wala kayong pinagkaiba. Pero bago ko patayin si Sarong, ikaw muna! Sisibatin na sana ni Igmos si Iraya na nasa anyo na ng pagiging bruha, subalit mabilis siyang sinugod ni Sarong. Tuluyan ding nabitiwan ni Igmos ang hawak niyang sibat at nang pambuno silang dalawa ng pinuno ng mga aswang. Sige, magpatayan kayo at ang may pagiganti niyo ang isa't isa. Umanda ka sa akin, Iraya. Sa oras na mapatay ko ang Divinong ito, titiyakin kong ikaw ang isusunod ko. Tingnan natin, hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ni Igbos. Tumahimik ka, Iraya. Pagkatapos mo akong linlangin, sisiguraduhin kong matutulad ka rin sa babaeng pinatay mo. Ha! Ikaw ang matutulad sa kanya! Nagpatuloy ang labanan ni Igbos at Sarong. Dahil mabilis kumilos ang aswang, nahirapan din si Igmos na mahuli ito. Subalit habang nasa ganong sitwasyon sila, nagawang makadampot si Igbos ng isang maliit na bato. Hindi yun napansin ni Iraya kaya nagawa niyang pitikin ng maliit na bato. Dahil sa bertud niya ng panudla, isang malakas na paghiyaw ang nagawa ni Iraya nang tamaan ito sa noo. Nabuwal si Iraya sa lupa at nawalan ng malay. Nang mga panahong yon, napagtanto ni Igbos na mali pala ang ibang impormasyong nakuha niya patungkol sa inaakala niyang engkantadang babae.
Nagagawa lamang nito ang mag-anyong engkanto dahil sa kaalaman niya sa salamangka. Asawa ko! Hayop ka, Igbos! Huwag mong intindihin ang asawa mong gusto kang ipapatay. Ituon mo sa akin ang pansin mo at maglaban tayo hanggang isa sa atin ang maliligo sa dugo. Sinubukang ibabawa ni Igbos si Sarong. Ngunit nang magawa niya ito, buong lakas siyang sinakal ng pinuno ng mga aswang. Halos hindi na makahinga si Igbos at tila mawawalan na siya ng malay bunsod nito. Habang nasa ganoong sitwasyon, iniisip ni Igbos sa mga kakayahang nakuha niya sa ipinagbabawal na yungib. Nagkamali ka ng iyong kinalaban. Hindi mo na sana pinakilaman ang aking mga kanayon. Ha! Nagawa mo pang wikain yan kahit na alanganin ang sitwasyon mo. Pinilit ni Igbos na makawala mula sa pagkakasakal ni Sarong. Nang lumaon, nakita niya ang isang puno, kaya marahan niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Napangiti na lang si Igbos nung makaramdam siya ng mahinang pag-uga ng lupa. Tingnan natin kung babaliktad ang sitwasyon. Ilang segundo pa ang dumaan. Lumitaw mula sa lupa ang napakaraming ugat ng puno. Mabilis ring lumapit ang mga yon kina Igbos. At animoy naghihintay sa hudyat ng Divino. Bakit hindi mo subukan tingnan ang nasa likuran mo? At nang malaman mo kung sino ang nasa alanganin? Hindi na. Mag-aaksaya lang ako ng oras. Papatay na kita ngayon. Mas lalo pang hinigpitan ni Sarong ang pagkakasakal niya kay Igbos. Subalit pareho silang nagulat nang may marinig silang yabag sa bandang likuran ni Sarong. Pagkatitig nila roon, nakita nila si Iraya na nakatayo at sa halip na kay Sarong tumarak ang mga matutulis na dulo ng ugat, lahat ng yun ay tumama sa likuran niya. Ha? Asawa ko! Magpasalamat ka. Dahil kahit naging ganito ang mga nangyayari sa atin, mahal pa rin kita. Sige na, patayin mo na ang Divinong yan. Patawad, asawa ko. Hayop ka, Igbos! Papatay kita! Ibinaling ni Sarong ang kanyang paningin kay Igbos. Subalit napamura na lang ito at napaangil nang mawari niyang wala na ang Divino sa kanyang harapan. Ako ba hinahanap mo? Nandito ako! Nakatayo si Igbos sa hindi kalayuan habang hawak ang kanyang sibat. Nagulantang naman si Sarong na makita niya ang Divino, kaya nagmadali itong tumayo. Susugod na sana kay Igbos ang pinuno ng mga aswang, ngunit biglang umatake sa kanyang likuran ang aswang na minsang tinulungan ni Igbos. Isa kang traidor! Papatay kita! Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa habang nagtatagisan ng lakas. Subalit dahil mas malakas si Sarong, hindi nagtagal ang kanilang naging laban at tuluyan ng napaslang nito ang isa niyang kauri. Alam ko nag-traidor sa akin ang aswang na yon dahil sa utang na loob sa iyo. Ngayon, wala na siya. Tayong dalawa na lang ang nandito. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Sarili mo tingnan mo. Dahil baka wala ka nang itatagal sa laban. E di tingnan natin. Pagkatapos magwika ni Sarong, bigla itong nagpalit ng anyo. Naging malaking aso ito na may nagbabagang mga mata. Halos hanggang dibdib din ni Igbos ang taas nito. Inihanda naman ni Igbos ang kanyang sibat habang inaabangan ang pagsugod sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Oh, ano pang hinihintay mo? Umangil si Sarong at kumahig sa lupa. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Igbos, mabilis itong tumakbo para umatake. Napangisi naman ng Divino at nang ilang di pa na lang ang layo ng pinuno ng mga aswang sa kanya, walang pagdadalawang isip niyang sinibat ito. Hindi! Paano mo nagawang iwasan ang sibat ko? Muling napaangil si Sarong at mabilis na lumundag kay Igbos. Napatras naman ng Divino at ng mga sandaling yon, nakaramdam siya ng enerhiyang bumabalot sa kanyang buong katawan. Naramdaman ni Igbos na nanuot ito sa kanyang mga kalamnan, kaya mas lalo pang nag-iba yung kanyang lakas. Sa muling pagsugod ng pinuno ng mga aswang sa kanya,
Buong lakas niya itong sinuntok na naging rason para tumilapon si Sarong. Yan, para sa mga kanayong ko na pinaslang mo at pinagpiestahan. Pero kulang pa yan. Hindi sapat ang isang suntok para pagbayaran mo lahat ng ginawa mo. Nang bumagsak sa lupa ang malaking aso, unti-unti itong bumalik sa kanyang anyong aswang. Mabilis namang napabangon si Sarong at napatitig ng mabalasi kay Igbos. Pinagbibigyan lang kita, Divino. Ang sabihin mo, mahina ka. Napangisi si Sarong at mabilis na tumakbo para sugurin si Igbos. Hindi na tinag sa kanya si Igbos at tumakbo rin ito para salubungin ang pinuno ng mga aswang. Subalit, bago pa man siya tuluyang makalapit sa aswang, dinaanan niya ang bahagi kung saan tumilapon ang kanyang sibat. Pagkakita ni Igbos noon, agad niyang dinampot at ibinaling ang kanyang pansin kay Sarong. Ha? Nasa ka na? Huwag mo sabihin na magtatago ka sa akin dahil lamang hawak ko ang sibat ko. Iginala ni Igbos ang kanyang paningin sa paligid. Ngunit hindi niya nakita si Sarong. Dahil nararamdaman niya ang ibang enerhiya roon, batin niyang hindi pa nakakaalis ang pinuno ng mga aswang. Habang iginagala niya ang kanyang paningin, nakita niya ang daliri ng aswang na nakausli. Halos matawa pa si Igbos. Gawa ng kahit nagtatago ang pinuno ng mga aswang, nakausli pa rin ang isa nitong daliri. Talagang hinahamon mo ko, ha? Noon din, sinibat ni Igbos ang daliri ni Sarong at napahalakak na lang siya nung tinamaan niya yon at agad ding naputol. Baka hindi mo alam, nakuha kong bertud ng panudla na siyang itinuro sa akin ng mahal mong asawa. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, hayop ka! Dinampot ni Sarong ang sibat ni Igbos. Saka mabilis na tumakbo para sumugot. Bago pa man siya makarating sa tapat ng Divino, sinibat na niya ito. Napailing naman si Igbos bunsod noon at mabilis na umilag. Ilang sandali pa, nakarating na sa harapan ng Divino ang pinuno ng mga aswang at muli silang naglaban ng mano-mano. Kahit pa na malakas si Sarong, natatapanan naman yun ni Igbos dahil sa enerhiya ng sinaunang engkantong lumulukob sa kanya. Mali ang naging hakbang ng asawa mong bruha. Alam ko, kaya nga dapat ka nang mamatay. Tsak na marami ka pang gagawing hindi kaya-aya para sa aming lahi. Lahi? Ubus na ang lahi mo eh. Dahil patay na ang mga katribo mo. Diyan ka nagkakamali. Dahil simula pa lang ito ng lahat. Kung napatay man ni Iraya ang babaeng pinunlang ko ng aking magiging anak, mas marami pa akong makukuhang bihag at babae at madali para sa akin na makapagparami. Hindi ka nadadami, Sarong. Ngayon pa lang, kakainin ka na ng lupa. Ikinumpas ni Igbos ang kanyang kamay at makaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng bitak ang lupa. Nakita naman agad ni Sarong yon, kaya mabilis itong umalis sa kanyang kinatatayuan. Napansin ng Divino na may kung anong nangyayari rito. Pero sa halip na sugurin ng pinuno ng mga aswang, pinagmasdan lang niya ito habang nahihirapan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kapangyarihan mo bilang isang Divino! Napasigaw ng malakas ang pinuno ng mga aswang. At habang napapahiyaw, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay mas lalo pang naging maskulado at ang mga ugat niya ay bumakat. Kita rin ang pangil niyang nakauslina sa kanyang bibig. Mas lalo ring nagbaga ang kanyang mga mata. Isa kang sinaunang aswang, Sarong? Oo, at isa ang lahi ko sa pinakamakapangyarihang uri ng aswang. Isa akong kubura. Wala akong pakialam. Alalahanin mong nakaapa ka pa rin sa lupa. At lahat ng nasa lupa ay kaya kong isailalim sa aking kapangyarihan. Yan ang inakala mo, Divino. Nang mga sandaling yun, inilabas ni Sarong ang napakahaba niyang dila. Pagkakita pa lang ni Igbos noon, nakaramdam agad siya ng pangamba. Subalit biglang uminit ang kanyang dibdib at tila nag-iba yung kanyang tapang. Hindi mo ako masisindak niyan. Napaangil si Sarong at kasing bilis ng kidlat nung atakihin niya si Igbos gamit ang kanyang dila.
Nakita naman ni Igbos ang dila, kaya agad din siyang nakailag. Ilang beses pang inatake ng dila ni Sarong ang Divino, pero nagagawa niya itong ilagan. Nang mapansin ni Igbos na hindi pa aatake si Sarong, gumulong ito sa lupa para lapitan ang kanyang sibat. Pagkakuha niya nito, ginamit din niya ang kanyang bilis at buong lakas na sinibat ang pinuno ng mga aswang. Tingnan natin kung ano magagawa mo sa birtud ng panudla ko. Napahalakhak si Sarong at sinadya niyang huwag umilag sa sibat ni Igbos. Ilang sandali lang, sa halip na tumarak ang sibat sa kanyang dibdib, tumalbog ito na parang bola. Hindi mo yata alam, kaming mga kubura ay may makunat na balat at walang kahit na anong patalim ang makakasugat sa amin. Kung meron man, di ako naniniwala sa'yo. Alam kong may kahinaan ka rin, Sarong. Ha! Kung meron man, hindi ko rin ibubunyag sa iyo yon. Habang nakatitig kay Sarong, napaisip si Igbos kung ano ang maigi niyang gawin. Tila may nag-uutos sa kanyang dumura sa lupa. Kaya ginawa niya yon. Halos mamilog ang mga mata ni Divino nang makita niyang nalusaw at naging likido ang lupang dinuroan niya. Matapos niyang gawin yon, sakto namang papasugod sa kanya si Sarong. Sige, lumapit ka! Naging mabilis ang paggalaw ng pinuno ng mga aswang, at sa isang pagkisap ng mga mata ni Igbos, nasa harapan niya na ito. Nagpambuno silang dalawa, at dahil naging sinaunang aswang na si Sarong, naging maingat ng husto ang Divino. Alam niyang kapag nagpadalos-dalos siya, paniguradong mapapatay siya noon. Habang nasa ganoong sitwasyon, inilabas ni Sarong ang mahaba niyang dila. Sinubukan itong ipulupot sa leeg ni Igbos ang kanyang dila, pero mabilis naman itong napigilan ni Igbos gamit ang kanyang braso. Tingnan natin kung hanggang saan ang kunat ng balat mo. Habang pinipilit ni Sarong na masakal gamit ang kanyang dila si Igbos, sinubukan niyang warakin ang dibdib ng binata. Nagpupumiglas naman si Igbos. Noong lumaon, nagkaroon ng pagkakataon si Igbos na malapit ang kanyang bibig sa tapat ng mata ng naturang aswang. Hindi na siya nag-alinlangan pa at sinubukan niyang duraan ito. Ang mata ko! Ang mata ko! Hayop ka, Igbos! Sinasabi ko naman sa iyo eh, may kahinaan ka at nakita ko yon. Ito pa, ang para sa iyo. Dinuraan ni Igbos ang dibdib ng aswang at makaraan lang ng ilang sandali, napasigaw ng malakas si Sarong nang unti-unting masunog at malusaw ang kanyang balat. Dahil nasunog din ang mata ng pinuno ng mga aswang, nangapa na ito. Walang iya ka, Igbos. Papatay kita. Hindi ako papayag na manatili kang buhay. Ikaw ang papatayin ko. Pagbabayaran mo mga ginawa mong kasalanan sa mga katribo ko. Wala akong dapat na pagbayaran. Nararapat yon sa mga mahihinang tulad nila. Ikaw, mahina ka rin. Pero maswerte ka dahil naisahan mo ko. Magsasalita pa sana si Igbos nang bigla siyang tinamaan ng dila ni Sarong. Hindi niya nagawa ang makailag kaya tumilapon siya sa hindi kalayuan. Kahit nabulag ako, hindi mo pa rin ako kaya. Susugod na sana si Igbos sa kinaroroonan ni Sarong nang makita niya ang kanyang sibat. Dahil dito, nagmadali siyang lapitan yon para damputin. Habang hawak niya ang sibat, napaisip siya kung ano ang kanyang gagawin. Noon din, dinuraan niya ang dulo ng sibat at nang makita niyang unti-unting nalulusaw ang dulo noon, sinipat niya ang pwesto ni Sarong. Nang makita niyang sinusubukan tumayo ang pinuno ng mga aswang, walang pagdadalawang isip niyang sinibat ito. Kung nararapat sa iyo! Halos mapalundag si Igbos nang makita niyang tinamaan sa puso ang pinuno ng mga aswang. Nang makita niyang sinusubukang hugutin ni Sarong ang sibat, mabilis siyang tumakbo para pigilan yon. Subalit, bago pa man tuluyang mahugot ni Sarong ang sibat ni Igbos, nakita ng Divino kung paano unti-unting nalusaw ang buong dibdib ng pinuno ng mga aswang. Napahiyaw na lang ng malakas si Sarong habang unti-unti itong nabubuwal. Saktong pagkabuwal niya, tanging pag-ungol na lang ang kanyang nagawa bago siya nalugutan
ng hininga. Yan ang nararapat sa'yo at sa iba pang mga aswang na nang aagrabyado ng mga inosenteng tao. Namumuhay lang kami ng mapayapa. Ngayon, wala ka na. Marahil wala nang mag-aasik ng takot dito sa lugar namin. Pinagmasdan na lang ni Igbos ang pinuno ng mga aswang habang unti-unting nalulusaw. Nung una, dibdib at mukha lang nito ang tila gomang naiinitan. Pero nang lumaon, kumalat yun sa buong katawan ni Sarong hanggang sa tuluyan ng humalo sa lupa ang kanyang dugo, laman at mga kalansay. Nang masiguro naman ni Igbos na hindi na mabubuhay ang pinuno ng mga aswang, nagpasya siyang bumalik sa kuweba kung saan niya nakuha ang bertud ng panudla at kung saan siya nilukuban ng enerhiya ng sinaunang engkanto. Salamat pa rin sa iyo, Iraya. Alam kong ikaw ang naging tulay para makapagiganti ako sa pumatay sa mga katribo ko. Gayunpaman, hindi mo sana ginawa ang bagay na yun sa inosenteng babae. Muling pumasok doon si Igbos at makaraan ng ilang minuto, nagpasya na siyang bumalik sa kanilang nayon. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya may babalik ang buhay ng kanyang mga katribo. Pero ang mahalaga sa kanya na ipagiganti niya ang mga ito. Minabuti na lang niyang tumungo sa pinaglibingan niya ng kanyang lola Pitang at nagpasalamat sa pag-aaruga nito sa kanya. Pagkatapos noon, napagpasyahan ni Igbos na umalis at bumaba sa kabayanan. Sinubukan niya magtrabaho sa palengke at kahit papaano, dahil sa pagiging abala niya ay nakalimutan niya ang mga nangyari. Kung darating man ang panahon na kailangan kong gamitin ang pagiging divino ko, hindi ako magdadalawang isip na gamitin yon. Marahil, itinakda akong maging ganito at wala akong magagawa kung hindi ang yakapin na lang ang aking kapalaran. Wakas!